O ayan, ka-farmers. Andito mayroon akong apat na taga-tanim. Yan, tignan nyo sila. O, andun yung dalawa. Naghiwalay. O, nandito rin yung dalawa. O. Sunday na Sunday, mainit. Pero ganito lang ang buhay namin dito sa aming probinsya. Sa pagsasaka, kahit na Sunday instead na holiday, yan. At tignan nyo itong mga kwan. Ang babatan nila pero marunong magtanim na, oh. Ayan. So ganito ang mga kabataan ngayon dito sa amin. Masisipag. Ayan. Pagdating ng pag-aaral, nag-aaral din sila. Pagdating ng hanap buhay, pagdating sa trabaho sa bukid, andyan sila. Nagtatanim sila, madali silang makuha. Ayan. O, tignan nyo. Pinataniman ko na ito nung last week pero hindi natapos kasi nga kulang tayo ng punla. So mayroong tirang nakuha. Ayan, kaya pinabunot ko kanina. Ayan, dito nila ngayon itatanim. Tsaka mayroon pa doon na natatamnan at saka doon sa baba. Kasi nga yung unang itinanim doon medyo hindi maganda kasi bata pa yung punla. So nabulok yung mga puno niya, nabulok. So magano kami sa Ilocano, magsusugot o magpanibagong tanim uli doon. Tatamnan yung mga namatay doon. Ayan, hanggang doon sa baba. Yun, kita nyo yung bahay doon. Ano yun, yung piggery farm yun. Kaya lang hindi siya nag-operate na. Nahinto siya ng pag-operate nung kasagsagan ng ASF. Ayan. Yung baboy. Baboyan yun. O yan. So nanghinahing tayo dito sa tubig. Kasi may tubig pa naman. Makasakaling makahabol hanggang December. Ayan. Para maani naman natin ito kung mayroon tayong aanihin. O yan lang. Ganito lang ang buhay probinsya. Buhay magsasaka. O yan. Kukunin ko muna yung punla para itatanim nila. Doon, nandun yung punla ko, nandun. So bibit-biting ko dito. Ito ang buhay ko ngayon. Buhay ni ka-farmers dito Rick TV. Ayan, kahit Sunday diretso ang trabaho. Para may ano lang, may araos lang ang pang-araw-araw. Halimbawa kung hindi tayo kakalamidad ang ating tanim, medyo mayroon tayong aanihin. Yan. Malaki rin gastos sa pagbubukid mga ka-farmers. Hindi biro yung kwan kasi malaking babayaran. Bayad ka na ng traktor, bayad ka na ng kuliglig para magsimpa, tapos magpapabunot ka ng punla, magpapamirinda ka, tapos magdadirect kasi nagdirect. O puro bayad yung binhi. Tapos itong punla may bayad din. Ayan. Kaya hirap mga ka-farmers ang buhay ng magsasaka. Pero no choice tayo mga ka-farmers kasi ito ang ang kapalaran siguro natin na magbukid. Ayan. O, tignan nyo yung tanim kong talong. Ayan, 3 weeks. Ayan, tignan nyo, ang gaganda na. Tsaka yung sili, magtatanim ako ng sili. Pangatlong araw na yung tinanim kong sili. Ngayon, nagpanibago ako yung una kong sili kasi hindi maganda yung mga puno niya. So, bumili ako uli ng kapalit para magtanim. Mamaya, pupunta uli ako dun sa pinagbilhan ko, dun sa suki ko, dun sa Burgos, Anapaw, Agno. Kukuha uli ako ng isang tray pa para itanim. Kasi yung una kong itinanim, hindi maganda yung mga puno kaya parang nalalanta sila kaya papalitan ko na lang. So doble tayo gastos doon sa sili. O yan. So ganun talaga.
Buti pa nung kinuha ko dapat itinanim ko na kagad, kaya lang malilit kasi kaya hindi ko pa itinanim eh. Ngayon inalagay ko sa nursery na hindi naarawan, hindi rin pala paganda. O ito yung mga punla kanina oh. Yan. Ito bibitbitin ko doon, dadalhin nila doon. Itatanim. Yan. Instead na silang magdadala, ako na. Para itanim nila ito. Paano ka farmers? Ganito lang talaga ang buhay. Kahit Sunday, nagtatrabaho si Tito Rick TV. Have a blessed day po sa inyong lahat. Huwag magsawang kapapanood sa aking vlog. Ayan, para updated pa kayo sa mga sumusunod ko pang mga video about sa farming. Okay? Bye-bye. Have a blessed day.